Magandang araw, ako nga pala si Binibining Marcela Salangustinasam. Ngayon, aking tatalakayin ang ika-57 ang mga salitang pangkayarihan o punctuation words. Ang mga salitang pangkayarihan o punctuation word ay mga salitang ginagamit para pagdugtungin o pag-ugnayin ang iba't ibang bahagi ng pangungusap. Hindi sila yung pangunahing ideya, pero sila ang tumutukoy para maging maayos at malinaw ang sinasabi natin. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pang-ugnay o connectives. Ang pang-ugnay ay ginagamit upang pagdugtungin o pag-ugnayin ang mga salita, pararala o pangungusap upang maging malinaw ang daloy ng kaisipan. May tatlong uri ng pang-ugnay. Una rito ay ang pangatnig o conjunction. Ito ang mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, pararala o sugnay. Sila yung tagakabit ng ideya. Halimbawa, at, ngunit, pero, subalit, dahil, sapagkat. Ang at ay dinadagdagan ang ideya. Ngunit, pero, subalit, ito naman ay nagpapakita ng kontradiksyon. Dahil, sapagkat, ito naman ay nagbibigay ng dahilan. Pangalawa ay pang-angkop o ligature. Ito ay ang nag-uugnay ng panuring describing word at ng salitang inilalarawan. Halimbawa rito ay G ng na. G idinudugtong sa salitang nagtatapos sa N. Halimbawa, maling sagot. Ang mali ay nilagyan ng N sa dulo at tinagdagan ng G, kaya naging maling sagot. Nang naman, idinugtong sa salitang nagtatapos sa patinig na A, I, O, at sa N. Halimbawa, magandang bahay. Ang maganda ay nilagyan ng N sa dulo at tinagdagan ng G, kaya naging magandang bahay. Dumako naman tayo sa na. Ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Halimbawa rito ay tahimik na lugar. Ang tahimik ay dinagdagan ng nasa gitna para maging tahimik na lugar. Ang pang-angkop ay parang tulay na nagdudugtong sa dalawang salita para maging maganda pakinggan at tama ang gramatika. Dumako naman tayo sa pangatlo, pang-ukol o preposition. Ang pang-ukol ay bahagi ng pananalita na ginagamit upang makita ang ugnayan ng isang pangalan o panghalip sa iba pang salitang sa pangungusap. Karaniwan itong tumutukoy sa lugar, direksyon, oras, layunin o pinagmulan. Halimbawa rito ay tungkol sa, ukol sa, hingil sa, alinsunod sa. Tungkol sa, ginagamit kapag may tinutukoy na paksa o pinag-uusapan. Halimbawa, nagbigay siya ng talumpati tungkol sa kalikasan. Ukol sa naman ay halos kapareho lamang ng tungkol sa, ngunit mas formal lamang ito. Halimbawa, may anunsyo ang guro ukol sa pagsusulit. Ang hingil sa naman ay mas formal at ginagamit sa seryosong usapan. Halimbawa, nagkaroon ng pagpupulong hingil sa bagong kapitan. Ang alinsunod sa naman ay nangangahulugang ayon sa o sumusunod sa. Halimbawa rito, isinasagawa ang programa alinsunod sa batas. Dumako naman tayo sa pangalawa, mga pananda o markers. Ang mga pananda ay mga salitang tumutukoy upang maging malinaw ang ugnayan ng bahagi sa pangungusap. Ginagamit sila para mas madaling maunawaan kung sino ang tinutukoy at paano nagkakaugnay ang mga ideya. Dumako naman tayo sa unang uri ng pananda. Ito ay ang pantukoy o determiner. Ang pantukoy ay mga salitang inilalagay bago ang pangalan o panghalip upang tukuyin kung ano o sino ang tinutukoy sa pangungusap para itong tagaturo ng paksa. Halimbawa rito ay ang bata ay nag-aaral. Tinutukoy ang isang particular na bata. Si Maria ay masipag. Tinutukoy ang isang tiyak na tao. Ang mga estudyante ay tahimik. Tinutukoy ang maraming tao o bagay. Dumako naman tayo sa pangalawa, pangawing o pangawil. Ito ang mga salitang nag-uugnay sa paksa, simuno at panaguri ng pangungusap para itong tulay na nagdurugtong sa dalawang bahagi upang mabuo ang diwa. Halimbawa rito ay, ang bata ay masaya, si Juan ay matalino. Ang salitang ay ang karaniwang pangawing. Kinukunikta nito ang paksa at ang sinasabi tungkol dito.
Kung wala ito, maaaring hindi maging maayos o malinaw ang daloy ng pangungusap, lalo na sa formal na Filipino. Dumako naman tayo sa tungkol sa padamdam o interjection. Ang padamdam ay mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa rito, saya, gulat, galit. Ngunit ang padamdam ay hindi na ito'y sinasama sa pangunahing uri ng mga salita sa makabagong damdamin. Ang dahilan nito ay ayon sa mga dalubhasa, kahit anong salita ay maaaring maging padamdam basta ito ay binibigkas na may matinding damdamin. Ibig sabihin, hindi ito limitado sa iilang salita lamang. Depende ito sa paraan ng pagbigkas at damdamin ng nagsasalita.